Magandang buhay mga kaibigan. Tunghayan po natin ang part 2 ng ating kwento na pinamagatang Don't Say Goodbye. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napapailing si Lucas na makita si Ethan na pawisan sa pag-aayos ng mga tanim na nasa paso. Kaagad niya itong nilapitan. Ethan, mamaya mo na yan ituloy. Magpahinga ka muna. Alam mo namang may sakit ka. Masama sa iyo ang sobrang mapagod. Halatang nanliit si Ethan sa kabaitan ng amo. Sir, hindi pa naman po ako hinihingal. Hihintayin mo pa ba iyon? Sige na, maaari namang maghintay ang trabahong yan. Sundin mo ang lahat ng payo sa iyo ng doktor. Okay? Tinipik pa ni Lucas ang balikat ng hardinero. Oho, sir. At salamat ho sa palagian ninyong pagmamalasakit sa akin, sir. Nahihiya na ho ako sa inyo. Bukod sa nagkagasta kayo sa pagpapadoktor sa akin, ay hindi pa niyo ako masyadong napapakinabangan dito. Nakayuko na si Ethan. Napakatagal mo na rin dito sa amin. Ethan, ang itay mo ay isa rin sa aming empleyado. Sayang nga lamang at nakasama siya ng mga magulang ko sa aksidente. Dahil sabay tayo na ulila, tingin ko sa'yo hindi na iba sa akin. Hindi sana tayo biglang nawalan ng mga magulang kung hindi nabangga ng isang trailer ang kotseng minamaneho ng ama mo na kinalulunan ng papa at mama ko. Bumalot na lungkot sa makisig na anyo ni Lucas. Nalungkot din ho ako sa biglang pagkamatay ng mga magulang ninyo, Sir Lucas. Well, patagal na yon. Nakasurvive na tayo sa sakit. Basta, take care of yourself. Hinay-hinay lang sa pagtatrabaho. Tumalikod na ang mayamang binata. Tinawid nito ang malawak na Bermuda grass. Nasa loob na ng kanyang pajero ang modernong nobya na si Jenny. Binubuksan na ng uniformadong maid ang mataas na gate ng mansyon ng mga Reyes. Ang driver ay naghihintay na lamang na makasakay na sa pajero si Lucas. Buhay na ang makina ng sasakyan. Umusog si Jenny sa gawing kaliwa para mabigyan ng pwesto si Lucas sa backseat. Pero hindi naman siya sumiksik sa pinakadulo. Tiniyak ng nobya na magkadikit pa rin sila ni Lucas sa upuan. Kaagad na idinikit ni Jenny ang mayamang dibdib sa matipmunong braso ni Lucas. Ganito talaga siya kung paano maglambing sa lalaki. Kanina pa ako naghihintay. Ba't ba linapitan mo pa ang hardinero ninyo? Wala ka naman yatang importanteng sinabi. Baka late na tayo sa party ninis. Nakakahiya naman. Nagmamaktol ng konti si Jenny. Walang pakialam kahit nalilis ng gusto ang miniskirt at halos kita na ang laylayan ng underwear. Bukod sa buong hita na yata ang nakahantad. Sweetheart, importanteng pagsabihan ko si Ethan na mag-ingat naman sa katawan. Ilang beses ko na ba sasabihin sa'yo na may congenital heart disease ang taong iyan. Wala naman siyang kagalingan. Pero kung mag-iingat, hindi mapapadali ang kanyang buhay. Formal sa kanyang pagsagot si Lucas. Alam mo, maaari ka namang kumuha ng ibang hardinero. Yung walang sakit. Pananagutan mo pa iyan kapag dito siya inabutan ng atake. Paano kung kailangang ipa-ospital na matagal? Hindi ka ba nanghihinayang sa gastos? Lalo na kung madestino sa ICU ang pasyente. Naku, kawawa ka. Lalong pumurmal ang mukha ni Lucas sa nobya. Ilang beses ko na rin sinasabi sa iyo, sweetheart. Parang hindi na iba sa akin si Ethan. Ang ama niya ay kasabay ng namatay ng mga magulang ko. Para bang iyong naging band namin? Isa pa, lahat ng nagtatrabaho sa akin ay talagang hindi ko tinatalikuran kapag nagkakasakit. I think they deserve my help and concern. Lahat naman kasi sila mababait, mapagkakatiwalaan at maaasahan. Hay nako! Kaya ako nai-insecure sa pagmamahal mo. Madami kang pinahahalagahang tao. Nakairap na si Jenny. Inakbayan na lamang ito ni Lucas at hinapit. Nakasanayan ko na nakagisnan ko kina papa at mama. Hindi lamang sila ang amo ng kanilang mga trabahador. Sila na din ang tumatayong magulang ng mga ito. Lalo na sa panahon ng pangangailangan. Alam mo, mukha ka lang suplado, pero sobrang lambot ng puso mo. Sana hindi ka maabuso ng mga taong tinutulungan mo balang araw. Ngumiti naman si Lucas. Hindi naman siguro. So far,
Hindi pa ako nakakaranas ng pang-aabuso sa mga taong tinutulungan ko. Laging nakikita ni Lucas si Ethan na tahimik na nakatanaw sa malayo kung gabi. Nanunungo kasi mayamang binata sa kanyang beranda at natutunghayan niya ang hardinero sa hardin. Minsan, nangas na bumaba sa hardin ng amo para lamang usasain ang nakita niyang hardinero. Lagi kitang nakikitang malalim ang iniisip, Ethan. May problema ka ba? Bantulot na magsalita ang kinakausap. Come on, Ethan. Hindi ko ba maaaring malaman? Baka makatulong ako. Parang may kung anong nakadagaan sa dibdib ni Ethan at gusto niya itong ikumpisal. Sir Lucas, ngayon ko lang sasabihin sa inyo, may kapatid pa ho ako. Halos bulong lamang ang pagsasalita ni Ethan. Pero dinig na dinig iyon, Lucas. Ganun ba? Bakit hindi ko maalalang nabanggit sa akin noon ng itay mo? Ni Mang Anding? Masakit kay itay ang pagkawalay namin sa aking ina at kapatid na babae, Sir Lucas. Nadala na ngang umibig ang itay, lalo na malaman niya may kinakasama ang inay ko. Hindi na talaga siya nakipag-ugnayan kahit sa kapatid kong babae. Pinagbawalan na rin niya ako. Ayaw niya makabalita man lang sa aking inay. Oh, I see. Kamusta sila ngayon? Bumuntong hininga muna si Ethan, saka sumagot. Awa ng may kapal, nakabalita ko tungkol sa kanila, Sir Lucas. At kahit papaano, nasusubaybayan ko ang nangyayari sa sister ko. Good, okay ba sila? Umiling si Ethan. Hindi, ang nakarating sa aking impormasyon, patay na rin ang aking inay, matagal na daw po. Pero mas worried ako sa kapatid kong babae, siya ang pinoproblema ko ngayon. Ano bang nangyari sa kanya? Curious si Lucas. Naiwan siya sa kalinga ng kanyang stepfather, ang ka-live-in ng inay ko noon. Nakuha kaagad ni Lucas ang kinatatakutan ni Ethan. Nananatili siyang tahimik. Hinahayaang dugtungan ni Ethan ang kwento nito. Napakaganda ng kapatid ko, Sir Lucas. 18 anyos na siya ngayon. Heto nga, nakunan siya ng litrato nang nagbigay sa akin ng impormasyon. Hindi alam ng sister ko na pinasusubaybayan ko siya. Inilabas ni Ethan ang colored picture na nasa loob ng kanyang lumang pitaka. Ipinakita niya ang larawan kay Lucas. Hindi nakakurap si Lucas na titigan niya ang napakagandang larawan ng babae. Parang ayaw na niyang alisin ang mga mata sa napakaamo nitong mukha. Kahit may kalayuan ang kuha ng babae, kitang-kita ang kakaiba nitong ganda. Oh, anong kalagayan niya ngayon? Tanong ni Lucas. Nakatunghay pa rin siya sa litrato. Inaalagaan siya ng husto ng kanyang stepfather. Ibinibigay ang lahat. Binibigyan ng masarap na buhay. Napakundot na noo si Lucas. Yun naman pala. So, what's the matter? Diretsyon tumingin si Ethan sa amo. Kapatid ko siya. Nagkaroon ako ng kutob na hindi maganda tungkol sa motibo ng kanyang stepfather. Ang totoong intensyon nito. Naunawaan kaagad ni Lucas ang ibig sabihin ni Ethan. Wala na akong magagawa. Gusto ko sanang humantad sa kanya. Gusto ko siyang puntahan sa probinsya nila. Gusto ko siyang kunin. Bilang tunay niyang kapatid, ako labang ang magkakaroon ng karapatan sa kanya. Ako ang makakapag-aalaga sa kanya ng husto. Kahit hindi kami lumaki na magkasama, ay mahal ko siya. Siya na lamang ang kadugo ko. Para bang nararamdaman ko ang takot niya. Parang tinatawag ako ng isipan niya. Hinihingi ang tulong ko. Sana hindi pa hula ang lahat. Sana wala pang ginagawang kahayupan sa kanya ang kanyang stepfather. Garalgal na ang boses ni Ethan, halatang puno ng emosyon. Gusto mo siyang ialis doon sa stepfather niya? Kung may kakayahan lang sana ako, nabigyan siya ng magandang buhay. Alam ko na nag-aaral siya sa isang magandang kolehiyo sa kanilang bayan. Kapag inalis ko siya doon, kailangan ay matumbasan ko yun na mawawala sa kanya doon. Napailing si Lucas. Hindi ko akalain, Ethan. Napakabigat pala ng dinadala mo. Napangiti si Ethan. Malungkot na malungkot. Namatay ang aming inay. Hindi man lang kami pumunta ni Itay. Nailibing na siya na makarating sa amin ng balita. Gusto ni Itay noon na kunin na ang sister ko. Pero naunahan naman siya ng kamatayan. Siya ang kinuha. At ako naman, pagkatapos mamatay ni Itay, lumala ang sakit sa puso. Mabuti nga at kahit sakitin ako, payag pa rin kayong magtrabaho ako dito. Parang bilang kapalit ni Itay. Iyon nga lang, dahil hindi ko kayang magmaneho, hardinero na lamang ang napunta sa akin.
Tumahimik na si Lucas. Iginalang niya ang damdamin ni Ethan. Hawak pa rin niya ang litrato ng kapatid nito. Minsan pa, hindi niya napigil ang sarili na titigan na matagal ang larawan. Iyon ang naging huling pag-uusap ni Ethan at Lucas. Dahil kinabukasan, natagpo ang patay si Ethan sa maliit na silid nito sa katabi ng maid's quarter. Atake sa puso. Binigyan ni Lucas na napakadisenteng libing si Ethan. Itinabi niya ang labi nito sa labi ng kanyang ama. Mabigat na mabigat ang dibdib niya sa biglang pagkamatay ng hardinero. Kitang-kita ito na nawiyan niyang si Jenny. Hey, don't take it seriously. Para bang namatayan ka ng isang napakalapit na kaanak. Saway ni Jenny. Kahit hindi ko siya kaanak, malapit na siya sa akin. May sakit siya, expected na dapat to. May mga medication naman siya. I thought, magtatagal pa ang buhay niya. Pero ang alam ko, napadali ang kanyang buhay dahil sa isang mabigat na problema. Napasimangot si Jenny. Anong problema? Sinabi ni Lucas ang lahat niyang nalaman sa buhay ni Ethan. Well, ngayon napayapa na si Ethan. Tapos na ang pamamroblema niya. Hindi na makokorot ang isip niya sa kung ano ang dapat na solusyon sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Baliwala kay Jenny ang mga narinig. I believe spirit can't rest in peace kung may mga mabigat na problema silang iniwan sa mundo. Tumalim ang mata ni Jenny. Lucas, don't tell me. My God. Lucas, patay na si Ethan. Magmamalasakit ka pa din ba? At wag na wag mong sasabihin sa akin na papakalaman mo ang buhay ng kapatid niya. Matatag na tumingin si Lucas sa nobya. For Ethan's sake, I have to do something. Ni hindi mo kilala ang sister niya. Ano ka? Wala akong direct na pagmamalasakit sa kanyang kapatid. Kay Ethan lamang. Namatay si Ethan nang bigla. Wala akong nagawa doon. Siguro dito, sa problema niya, ay may magagawa ako. Ilang girlfriend mo? Tutulak sa gagawin mo, Lucas. I have the right to say no this time. Napapadyak pa sa tindi ng inis si Jenny. Sweetheart, you have the right to love me. Pero hindi mo karapatang sakupin ang pag-iisip ko. Hindi matitinag sa nagawang pa siya si Lucas. At saang sulok naman ng impyerno hahanapin yung babaeng yon, ha? Para namang hindi mo alam na basta may pambayad ka, madali na magpahanap ng tao. Tiwalang sagot ni Lucas na may maaliwalas na muka. Sabihin na nating matuntun mo siya. Sa palagay mo ba ay walang isip ang stepfather niya na ibibigay niya sa iyo ang babaeng iyon? Kung sa iyo lamang, may mas karapatan sa custody ang pangalawa niyang ama. Ikaw ay hindi niya kilala. Natigilan si Lucas. May katwiran si Jenny. Minor pa ang kapatid ni Ethan. Na ayon kay Ethan ay Celine daw ang pangalan. Hindi pa maaari magpasya ng malaya si Celine. Kailangan pa ang consent ng nakagisnang ama. Hindi siya kadugo ni kaibigan man lang. Isa siyang estranghero. Paano niya makukuha si Celine sa poder ng pangalawa nitong ama? Forget it, Lucas. You're not the right person to help her. At saka, malay mo naman kung gugustuhin na babaeng iyon na makaalis sa poder ng kanyang pangalawang ama. Nainis si Lucas sa nobya. Kung iniisip mo na gusto rin ni Celine ng anumang kakaibang intensyon sa kanya ng kanyang pangalawang ama, hindi naman siguro. Anything is possible, Lucas. Matagal na sila magkasama sa iisang bubong. Sila lamang dalawa ang nakakaalam ng totoong nangyayari. Stop it, Jenny. She's only 18. Still almost a child. Mas tamang isipin na takot siya sa kanyang pangalawang ama. Paano matatakot kung puro pampiring ang ginagawa sa kanya ng stepfather niya? Iyon na nga, kapag ang isang tao hindi mo tunay na anak at pinamper ng pangalawang ama, ano maiisip mo? Ano madadama mo? Hindi ba takot? Hinala? Ang hirap sa'yo kung magsalita ka para bang kilalang kilala mo ang pinagmamalasakitan mo. Gigil na si Jenny. She is Ethan's sister. Don't blame me kung pamilyar na din sa akin kahit hindi ko pa siya nakikita. Para kang naghahanap ng bato na ipupukpok sa ulo mo, Lucas. Baka mapasubok ka sa isang court battle. Tingin ko lang, kapag ang isang lalaki interesado sa isang babae, hindi niya ito basta-basta isusuko. Palagay ko, kwekwentahin ng stepfather na iyon ang lahat ng hirap at puhunan niya sa kapatid ni Ethan. Malabong makuha mo sa poder niya ang babaeng iyon. Kumislap ang mga mata na mayamang binata. Ngayon ko lang gagamitin ng kapangyarihan ng pera, Jenny. Kahit mag-imbestiga ang stepfather na iyon, mapapalitaw ko na ako ang kapatid ni Celine. Nanlaki ang mata ng girlfriend. You're joking, right?
Mahigpit na kinapitan ni Lucas, dalawang balikat si Jenny. Sweetheart, I love you. And if you really love me too, kahit hindi ka kumpirme dito, susuportahan mo ko. Just keep your mouth shut. Sa iyo ko lamang sinabi sa iyo ang tungkol kay Ethan. Almost of the same age naman kami ni Ethan. Papasa akong older brother ni Celine. Pati pangalan mo, papalitan mo, gagawin mong Ethan, ganon? Hindi maipinta ang mukha ni Jenny. Hindi na kailangan, basta sasabihin ko lang na ako ang kapatid ni Celine. Ayon kay Ethan, ni hindi daw alam ni Celine ang pangalan ng ama at kapatid nito, kaya wala akong nakikitang problema kahit hindi ako magpalit ng pangalan. Are you really decided on this? Wala lang magawa si Jenny. Oo, for Ethan's sake. Para sa kanyang kaluluwa na gusto ko nang mapayapa. Sana'y alam mo kung saan ang dulo ng pinasok mong ito, Lucas. Parang nagbigay ng warning si Jenny. I know how to handle this, sweetheart. Don't worry. At inuulit ko, for Ethan's sake only. Kilala mo naman ako Hindi naman ako basta-basta nagmamalasakit sa mga taong wala akong koneksyon. Kahit nagngingit-ngit, hindi na nakipag-argue si Jenny. You're with me? Maaasahan ko ba ang support mo? Gusto ni Lucas na ma-assurance mula sa nobya. Napaismid si Jenny. May magagawa ba ako? Alangan namang nasa north ka, nasa south ako. Natutuwang niyakap ni Lucas si Jenny. Good. Tagumpayan kaya ni Lucas na mapaniwala si Celine na siya ang kapatid nito? Makumbinsi kaya niya si Tio Leo na ipagkatiwala sa kanya si Celine? Abangan po natin ito sa susunod na kabanata. Thanks for watching. God bless!